Papasok na sana ito nang iharang ko ang aking katawan sa pinto. Pwede mo nang sabihin sa akin dito mismo at aalis din naman ako ngayon. Kailangan ko nang pumunta sa opisina. Wika ko pa dito sa mataray na tono na naman ng aking boses na hindi ko talaga mapigilan na sungitan ito. Sa loob na lamang sabi eh. Sabi pa nito at hindi na ako nakahuma agad nang kargahin ako nito papasok na tila sinakong bigas lamang. Ano ba? Ibaba mo ako! Sigaw ko pa dito habang hinahampas ang likuran nito. Tumigil naman ito at ibinaba nga ako ng biglaan sa sofa. Bakit mo ako ibinaba bigla? Inis na sabi ko pa habang hawak ang aking pang-upo na bagamat hindi naman nasaktan ay nagulat pa rin ako sa biglang bitaw nito sa akin. Sabi mo sa akin di ba ibaba kita? Sagot naman ito na lumapit pa sa akin ang mukha nito at itinukod ang kanyang dalawang kamay. Kaya naman kahit nakabuka ang dalawang hita ko sa harapan nito ay hindi ko magawang umayos. Dahil kaunting galaw ko lamang ay siguradong mahahalikan ako nito. Ang bango mo naman. Sabi pa nito malapit sa aking tenga, amoy na amoy ko din ang mabangong hininga nito na nagpakilabot sa aking buong kalamnan. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? At pwede ba lumayo ka? Tanong ko dito at nakiusap na din na lumayo muna sa akin. Natatakot ka ba sa akin? Tanong pa nito. Hindi, bakit naman ako matatakot sa'yo? Mataray na sagot ko dito. Naramdaman ko naman na tumayo na ito at aayusin ko na sana ang aking pag-upo nang humarap muli ito sa akin. Iniabot nito ang kanyang kamay sa akin. Tutulungan lang naman pala ako nito na tumayo. Pero dahil tatanga-tanga ako, ay hindi ko napansin ang isang wire ng charger at natalapid ako dito. Kaya naman ngayon ay nakahiga na ako sa ibabaw ni Mark. Sinalo kasi ako nito. At dahil biglaan ay mukhang nawalan din ito ng balanse. Napansin ko pa na napangiwi ito na tila ba may masakit sa kanyang tagiliran. Oh my God, okay ka lang ba? Tanong ko dito at tatayo na sana nang bigla akong yakapin ito. Okay lang ako. Pwede bang mamaya ka na tumayo? Ganito muna tayo saglit. Pakiusap pa nito sa akin. Marie! Tawag ng isang tinig sa akin at nang aking lingunin ay si Yani pala. Nakatingin ito ngayon sa amin ni Mark. Kaya naman kahit tila ayaw pa ng mokong na ito na bitawan ako, ay sinadya ko na lamang nakurutin ang kamay nito. Aray! Sabi pa nito, tumayo naman agad ako, nahihiya kay Yani ngayon. Dahil baka kung anong isipin nito sa amin dalawa ni Marco. Chapter 15. Anong ginagawa mo dito, Chef Yani? Tanong ko dito nang makatayo ako mula sa pagkakadagan kay Mark na ngayon ay nakaupo naman sa sahig. Ang nakakabwisit pa ay humawak ito sa aking kamay na parang nagpapatulong pa ito sa akin. Hinayaan ko na lamang at hindi naman ito nagpabigat habang tumatayo. Gusto ko lang sana matikman mo tong aking niluto na breakfast, Marie. Hindi ko naman akalain na may bisita ka pala. Sabi nito sa akin. Hindi ko siya bisita. Sabi ko naman dito na nailang din sa paghawak nito sa akin. Kung makahawak kasi tila ba aagawan ito. Masama din ang tingin nito kaya nang tumingin ako dito para bumulong dito na bitawan ng aking kamay na hawak-hawak niya pa din. Hoy, pwede ba? Bitawan mo na ako, nakakahiya kay Chef Yani. Sabi ko dito ng pabulong. Ayoko nga, at saka sino bang lalaking yan? Sagot nito sa akin na tinanong pa talaga kung sino ba si Yani sa buhay ko. Bitawan mo na lamang ako, tapos ang usapan. Muling sabi ko ng pabulong dito. Mukhang busy pa kayo atang dalawa dyan. Babalik na lamang ako mamaya, Marie. At may gusto pa kasi akong ipatikim sa'yo. Wika ni Yani sa amin. No, okay na kami. Aalis na siya. Sabi ko kay Yani at lumingon na naman ako dito sa aking katabi. Hindi ba, Mr. Ferrer, aalis ka na? Wika ko dito. Hindi pa. Maangas na pagkakasabi nito sa akin. Pwede naman sigurong matikman ko din kung ano man ang ipapatikim mo kay Miss Wilson. Sabi pa nito na tumingin naman kay Yani at parang tangang dalawa ngayon na nagtititigan. Baka magkatuluyan na kayo niyan. Biro ko sa kanila at aking pasimple din na kinurot ang lalaking ito para bitawan na ang aking kamay. Aray naman! Bakit ka ba kasi nangungurot? Yung kamay ko kasi nangangalay na kakahawak mo. Mataray na sagot ko dito at lumapit na muna kay Chef na tila nagtataka kung sino bang lalaking ito na bigla na lamang sumilip sa aking kondo. Chef, si Mr. Marco Ferrer nga pala
ang aming bagong gagawa ng article. Pakilala ko kay Mark na dito. Mr. Ferrer, siya naman si Chef Yani. Ang gwapong kapitbahay ko na mahilig akong patikimin ng kung anong bagong putahe. Pakilala ko din kay Yani dito. It's nice to meet you, Mr. Ferrer. Sabi naman ni Yani dito at inilahad ang kanyang kamay dito. Tanda ng pakikipagkilala. Me too, Chef Yani. Sagot naman ni Mark dito. Nagngingitian ng dalawa sa aking harapan ngayon. Pero yung tipo ng ngiti na tila ba pinag-iisipan nila ng masama ang isa't isa. O baka naman ako lang ang nag-iisip ng ganito. Ang mabuti pa, Chef. Tikman na natin ang almusal na dala mo para sa akin. Mukhang masarap. Dahil kanina ko pa ito nalalanghap. Saad ko kay Yani. Akin ang iyong dala. Nakakahiya naman kung ikaw pa maghahain yan. Turan ko pa dito. Hindi na. Ako nang magdadala, Marie. Ako na lang, please. Pakiusap ko pa dito. Ibinigay naman agad nito sa akin nang makita nito ang aking pa-cute na mukha na nakapagpangiti dito. Ang cute mo talaga, Marie. Sabi pa nito sabay pingot sa aking pisngi na saglit lang naman. Ano ba? Kakain ba tayo o maglalandian muna kayong dalawa dyan? Tanong pa sa amin ng lalaking to na nang aking tingnan ay salubong ng mga kilay nito. Ito na nga, halika na kayong dalawa. Pag-aya ko pa sa kanilang dalawa. Hawak ko naman ang dala ni Chef habang ang dalawa naman ay nakasunod sa akin. Naiilang tuloy ako ngayon habang naglalakad. At bakit tila yata parang ang layo ng kusina ngayon? Nang makarating sa kusina ay tumulong na sa akin si Chef na kumuha ng plato. At mabuti na lamang ay marami pa ang kanin na niluto ko kanina. Kakasya naman na siguro ito sa amin. Nang buksan ko ang dala nito ay lalo lamang akong nakaramdam ng gutom. Wow, Chef! Kaldereta ba to? Tanong ko dito at inamoy pa ang dala niya na tila kaldereta nga. Pero may kakaiba sa amoy nito na tila amoy pa lamang ay mapapa-only rice ka na. Yes, Marie, kaldereta nga yan na may special na recipe na hindi ko din maaari pang sabihin muna sa'yo dahil gusto ko pa siyang ma-perfect. Sagot sa akin ito. Ganun ba? Okay lang din naman kahit hindi mo sabihin sa akin ng sekreto sa likod ng kaldereta na to dahil palagi ka naman nandyan para ipagluto ako. Nakangiting saad ko pa dito. Oo naman, malakas ka sa akin eh. Kaya kahit anong gusto mong ipaluto sa akin, ay sabihin mo lamang at aking iluluto. Game na sagot naman nito sa akin. Kumain na muna tayo. Nagugutom na ako. Pasigaw na sabi ng isa namin na kasama pala dito. Nakalimutan ko na nandito pala si Mark ngayon. Naglagay na nga ito ng kanyang kanin at kumuha ng ilang hiwa ng karne. At tulad ng dati, ayaw pa din pala nito ng beans at garbanzos. Hinayaan ko na lamang muna ito hanggang sa tikman niya ang luto ni Chef. At tulad nga ng aking nasa isip ay tsak na gaganahan itong kumain. Kumuha na din ako ng kanin dahil baka mamaya ako pang maubusan ng isang to. Halika na, Chef, kain ka na din. Sabi ko pa kay Chef at nilagyan na din ito ng kanin sa plato. Habang kumakain kami, wala na muna nagsasalita. Kanya-kanyang kain ang bawat isa. Ang sarap naman kasi talaga ng niluto ni Yani. Nang matapos kaming kumain ay kukuha pa sana ako nang mag-unahan ng dalawa sa kanin na natira. Pwede ba? Ako ang nauna. Maangas na sabi naman ni Mark habang si Yani naman ay hindi pa din binibitawan ng rice cooker. Ako ang nauna. Kararating mo lamang. Sabi naman ni Yani dito na parang hindi naman na ata tungkol sa kanin ang pinag-uusapan ng mga ito. Akala mo lang yun. Ako ang nauna, kaya better na lang na umiwas ka na. Sabi naman ni Mark dito. Naguguluhan na ako sa pinag-uusapan nila. Pwede ba itigil nyo ng pag-aagawan dyan sa rice cooker ko? Sabi ko sa kanila at kukunin ko na sana ito nang hilain ito ni Mark. Kaya naman nasubsob tuloy ang aking mukha ngayon sa ulam namin na kaldereta. Ano ba, Marco? Nakakainis ka na! Sigaw ko habang pinupunasan ng tissue na ibinigay agad sa akin ni Yani. I'm sorry, napalakas ata ang aking paghila. Paghingi nito ng sorry sa akin. Kung kanina na kasi kayo naghati na lamang sa kanin, eh hindi sana ako nasubsob dito sa ulam. Naiiyak nang sabi ko sa kanya. Sorry na, Marie. Sabi din ni Yani sa akin. Huwag kang mag-sorry, Yani. Wala ka namang kasalanan. Tsaka bakit kasi pinatulan mo pang isang to? Saad ko dito. Anong ako lang ang may kasalanan? Kasalanan niya din naman yun. Kung ibinigay niya na sa akin kanina, hindi ko na sana nahila pa ito nang naging dahilan ng pagkasubsob mo sa ulam. Wika pa ni Mark na tila ba batang ewan ito ngayon na naghihimutok. Okay na,
Ang mabuti pa ay umalis ka na muna, Mr. Ferrer. At kung ano man ang iyong nais na sabihin sa akin, ay sa susunod na lamang natin pag-usapan. Actually, dapat ay papasok ako ngayon sa opisina. Pero dahil sa'yo ay nawalan na ako ng gana pumasok. Mataray at inis na wika ko dito. Gusto ko kasing iparamdam dito na hindi ako natutuwa sa inasal nito ngayon. Okay, aalis ako pero gusto ko ay paalisin mo din siya. Saad pa nito sabay turo kay Yani. Nakakaloka ka, Marco. Sabi ko sa aking isipan na gustong gusto kong sabihin sa harapan nito. Mabuti na lamang at nakapagpipigil pa ako. Ikaw lang ang pinapaalis ni Marie at hindi ako. Tila naiinis na din na sabi dito ni Yani. Bago pa muling magbangayan ng dalawa ay inawat ko ng mga ito. Manahimik na kayong dalawa. Ang mabuti pa, chef, ay lumabas ka na din muna para wala ng gulo, please. Ang aga-aga pinapasakit niyong ulo ko. Wika ko pa sa kanilang dalawa. Narinig mo naman ang sinabi ni Miss Sungit. Pati daw ikaw ay lumabas na din. Wika pang muli ni Mark. Tumayo naman na si Yani sa kanyang pagkakaupo at sabay ko na silang hinatid na palabas ng aking kondo. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, Mr. Ferrer. Oo, mag-iingat talaga ako dahil may isang pag-aari ako na mukhang kailangan ko na hatang bantayan bago pa mahuli ang lahat. Makahulugan na sabi nito ng pasigaw pa talaga bago ito tuluyan na naglakad habang inilalagay sa kanyang bulsa ang kamay nito. Sige Marie, ako ay papasok na sa restaurant ngayon. Mamaya ay ipapatikim ko ulit sa iyo ang bago kong recipe. Sabi naman ni Yani sa akin na nasa aking tabi na pala. Sige, mag-ingat ka din at pasensya na sa naging asal ni Mr. Ferrer sa'yo. Saad ko dito at humingi na din ang paumanhin dito. Chapter 16. Nang makaalis ang dalaway, naupo muna ako sa sofa. Iniisip ko kung pupunta pa ba ako sa opisina o magpapahinga na lang muna ngayon. Nakakaloka naman kasi ang dalawang yun. Ang aga-aga para silang mga bata na nagbabangayan sa harapan ko kanina. Habang nakaupo ay napapaisip din ako sa mga sinasabi ng lalaking yun. Para bang may kahulugan ng sinabi nito kanina. Nagpunta na lamang ako sa kusina para ligpitin ang mga pinagkainan naming tatlo kanina. May natira pang ulam at inayos ko naman ito. Hindi naman kasi ito madumi kahit pa nasubsob na ako dito kanina at pinagtawanan pa ako ng dalawa na mokong na yon. At nagtuturoan pa kung sinong may kasalanan nang makita nilang nagagalit na ako. Habang naglilinis ay may nakita kong susi ng kotse at nang basahin ko ang nasa keychain ay Chef Yani ang aking nabasa. Nakalimutan na niya. Sabi ko pa at ibinulsa muna ito. Tinapos ko kasi muna ang aking ginagawa sa kusina bago ko ihahatid ang susi niya. Hindi pa man ako nakakarating sa pinto ay narinig ko na may nag-doorbell at akin nang alam kung sino ba ito. Nang buksan ko ay aking nalanghap pa mabangong amoy ng shower gel na ginamit nito. Napapikit pa ako habang sinasamyu ito. Ang bango kasi talaga. Lalaking amoy. Marie, okay ka lang ba? Tanong nitong sabay pitik pa ng kanyang mga daliri na nagpamulat sa akin. Oo, okay lang naman ako. Sagot ko dito na nahihiya dahil sa nakita nitong reaksyon ko kanina. Eto bang kailangan mo? Tanong ko pa dito at inilabas ang hawak na susi na nakalagay sa isang napakagandang keychain. Oo, pasensya sa loob pala ng kondo mo na iwan. Wika pa nito habang kakamot-kamot sa kanyang ulo. Okay lang, ano ka ba? Saad ko sabay abot ng susi nito. Sige Marie, aalis na ako. Sana mamaya ay maipatikim ko sa iyo ang aking bagong recipe. Sabi pa nito na medyo namumula ang muka. May sakit ka ba? Tanong ko pa dito. Wala naman. Sigurado ka ba? Tanong ko sabay haplos ng noon nito. Normal naman talaga ang temperature nito. Bakit ka kasi namumula dyan? Akala ko tuloy may sakit ka na. Saad ko naman. Hinawakan naman ito ang aking kamay na hinaplos ko sa kanyang muka. Marie, nahihiya naman ako. Pero pwede ba kitang yayain ng dinner date mamaya? Tanong nito sa akin. Pwede naman, dinner date lang naman pala eh. Sagot ko dito ng walang pag-aalinlangan. Talaga? Pwede kitang makasama mamaya sa dinner? Muling tanong nito sa akin na parang nakita ko pa ang kislap ng mga mata nito. Oo nga, bakit ba parang hindi ka makapaniwala na sasama ako sa'yo? At saka, mas malaki ang tiwala ko sa'yo, chef. Sagot ko. Pwede bang bitiwan mo na ang aking kamay? Pakiusap ko naman dito. I'm sorry.
Sabi naman nito na napapangiti na lamang ako. Napakagwapo kasi talaga nito. And ang way ng pagkakatanong pa niya ngayon kung pwede niya ba akong maaya sa dinner mamaya ay napakaseryoso. Kaya naman pagbibigyan ko na ito. Tsaka hindi naman ako ganun kamanhid para hindi maramdaman ang gestures nito sa akin. Panahon na din naman siguro para muli akong tumanggap ng manliligaw. Oo, inaasahan ko na talagang kaya ito nagyayaya sa akin ay magpapaalam ito kung maaari ba siyang manligaw sa akin. Sabi ko sa aking isipan. Sige, mamaya ay maaga akong uuwi. Sadyang kailangan lang talaga kasi ako sa restaurant ngayon dahil may mga big time customer na napili ang aming restaurant para ganapin ang isang napaka-special na gabi. Sabi pa nito, ihintayin na lamang kita mamaya. Sagot ko dito nang nakangiti. Humalik pa ako sa pisngi nito bago ito tuluyan na umalis. Bye! See you later! Sabi ko pa dito. Umalis naman ito na natatawa pa ako. Dahil nakahawak ito sa kanyang pisngi na aking hinagkan. Nilak ko naman ang pinto at naisipan na magkulong na lamang sa aking kondo. Tinawagan ko na din muna ang aking best friend na alam kasi nito ay pupunta ako sa opisina ngayon. Tsak na mag-aalala ito kapag hindi ka agad ako nakatawag dito. Hello, Besh. Bungad ko nang sagutin nito ang aking tawag. Besh, buti naman na tumawag ka na. Ako na sanang tatawag sa'yo kung hindi ka pa nakatawag. Sabi nito. Nasaan ka na ba? Dapat ganitong oras ay nandito ka na dapat. Sunod-sunod na tanong nito. Kaya nga tumawag na ako dahil alam kong nag-aalala ka na sa akin. By the way, hindi na pala ako makakapunta dyan ngayon. May mga busita kasi kanina dito sa aking kondo. Sabi ko dito ng diretsyo at alam ko nga alamin na naman ito kung sinong pumunta dito ngayon sa aking kondo. Wow, mukhang sa kondo mo dapat ako tumambay. Kung hindi lang ako naatasan ni Ma'am Lufea na gawin itong research na to tungkol sa isang kilalang politiko na malamang ora mismo. Ngayon pa lang ay nandyan na ako at nakikichika sa'yo. Mahabang litanya nito. Bakit sa'yo kailangan na ipagawa yan ni Ma'am Lufea? Tanong ko dito. Hayaan mo na, Besh. Nag-e-enjoy din naman ako sa ipinapagawa niya sa akin. Ang pogi kaya niya. Sabi pa nito na napapatili pa habang nagsasalita. Mukhang nag-e-enjoy ka. Ingat lamang dahil alam mo naman na maraming baho ang mga politiko na yan. Aking paalala pa dito dahil hindi biro ang mangalap ng impormasyon sa isang kilalang tao. Kailangan ng mabusising paghihimay-himay ng mga detalye nang sa gayon ay maging maayos ang paglathala nito. Sige na, Besh. May aasikasuhin pa ako. At huwag kang mag-alala dahil kayang-kaya ng team natin ang kani-kanilang trabaho. Saad pa nito sa akin. Sige, Besh. Ang bilin ko sa'yo, wag mong kalimutan at wala pa din sinabi si Ma'am Lupea sa akin about dyan sa politiko na yan na gusto niyang gawin ng mga research bilang team leader at syempre best friend mo ay gusto kong ilayo ka sa anuman na aberya. Muling paalala ko dito. Matapos kong tawagan ng aking best friend na nahiga na lamang muna ako sa sofa. Mukhang kailangan ko nga muna ng pahinga. Halos kasi wala din akong pahinga nitong mga nakaraan na araw dahil nga sa kakaisip ng article na gagawin namin para kay Marco. Sa ngayon ay may mga ilan na akong highlights na nakunan at maaaring ilagay sa unang pahina. Kaya lamang ay sobrang minimal pa ng mga hawak ko na maaaring mailathala namin. At sana ay sa pagpunta namin sa mansyon nito at sa pinakamalaking planta niya ay makakakuha pa kami ng mahalagang impormasyon para matapos ng pakikisama ko sa lalaking yun. Kaya mo to, Lara. Halos 10 taon naman na ang nakakaraan at tila ba hindi ka naman niya natatandaan. Kaya focus sa goal na maging makabuluhan ang gagawin yung article. Kausap ko sa aking sarili na madalas ko talagang gawin. Lalo na kapag iniisip kong pinanghihinaan na ako. Tiningnan ko din muna ang wall clock at it's already 10 in the morning na pala. Makapagluto na nga muna. Nagsaing lang ako sa rice cooker at ininit ang dala kanina ni Chef. Naalala ko na naman ang tagpo ng dalawa kanina habang nag-aagawan sa kanin. Kung silang dalawa siguro ay palagi magkasama, baka mamaya ay laging may rumble. Nang maluto na ang kanin ay kumain na din ako. Nang matapos ay pumili na din ako ng aking susuotin mamaya para sa dinner date namin ni Chef Yani. Nakakahiya naman kasi kung paghihintayin ko pa ito mamaya. Nasanay na din kasi ako sa aking trabaho na kailangan ay laging handa. Chapter 17. Nandito na ako ngayon naghihintay sa pagdating ni Chef Yani. Nang may nag-doorbell ay alam ko na siya to. Pagbukas ko ng pinto ay natulala na lamang ako sa gwapong lalaki na nasa harapan ko ngayon. Marie, shall we? Pag-aya nito sa akin. Habang nakapaskil ang ngiti nito sa kanyang mga labi, humawak naman ako sa mga kamay nito. Kanina ka pa ba naghihintay?
Pasensya ka na kasi medyo matraffic pa uwi kaya ngayon lang ako. Paliwanag pa nito sa akin. Ano ka ba? Okay lang at saka it's already 7 in the evening kaya hindi pa naman ganun ka-late. Sagot ko naman dito. Nang makasakay kami sa kotse nito ay doon ko palang napansin na nagpagupit pala ito. Nagpagupit ka pala? Tanong ko dito habang ini-start nito ang kotse. Oo, tipid na sagot niya. San pala tayo kakain? Tanong ko dito, curious kasi ako kung saan kami pupunta nito. Mamaya malalaman mo din kapag nasa place na tayo. Sagot naman ito sa akin. Nang makarating kami sa restaurant na sinasabi nito, ay nagtataka ako. Bakit tila walang katao-tao sa loob nito? Sigurado ka ba na dito tayo kakain? Tanong ko pa dito. Parang wala kasing tao. Dugtong ko pa sa aking sinabi. Oo, dito talaga tayo kakain, Marie. Kaya halika na. Sabi nito sabay hawak sa aking kamay na alam kong nanlalamig dahil siguro sa kaba. Hindi ko kasi alam na ganito pala ang aking mararamdaman ngayon. Kanina kasi habang hinihintay ko ito, iisip pa ang aking nararamdaman. Pero nang aking makita ito kanina, doon ko palang naramdaman ng kaba na hanggang ngayon ay aking nararamdaman. Habang papasok kami sa loob ng restaurant, ay agad naman na sumalubong sa amin ang isang staff ata nito. Good evening, ma'am, sir. Pagbati nito sa amin. Good evening too. Sagot naman dito ni Yani at ngumiti naman ako dito. Sa loob ng restaurant ay napaka-romantic ng ambience. Wow, ang ganda naman dito, chef. Sabi ko habang inililibot ang aking mga mata sa loob. Tayo lang ba talagang nandito? Tanong ko pa dito ulit. I think yes, Marie. Tayo lang siguro talagang nandito. Kaya halika doon na tayo sa pinareserve ko na table for us. Sagot nito sa akin at iginayad na ako nito papunta sa isang mesa na may setup din katulad sa mga napapanood ko ng mga teleserye na magagandang senaryo kapag magtatapat ang isang lalaki. Ipinaghila naman ako nito ng bangko at naupo na din ako pagkatapos. Grabe naman dito, chef. Napaka-romantic ng ambience. Tapos, tayong dalawa lang talaga. Sabi ko dito na kunwaring walang alam sa nais nitong gawin ngayon. Baka kasi mamaya pa yung iba, Marie, kaya mag-enjoy na lamang muna tayo at wag mag-isip ng kung ano-ano. Sagot na lamang niya sa akin.